Halos isang taon na nakakaraan nang sumadsad ang isang cargo ship sa Pangasinan. Pero hanggang ngayon po, nakatiwangwang pa rin ang barko kaya nangangamba ang mga residente roon sa peligro itutulot ito sa ating karagatan. Ina Zara, ikwento mo. Mabato at matarik ang daan papunta sa sitio ng Macabobone dito sa Agno, Pangasinan. Pero sa liblib at maliit na barangay na ito, isang tambuhalang problema ang nagpapasakit ng ulo ng mga residente. Ang MV Chanda. December 19, 2011 ang sumadsad ang cargo ship sa mabatong bahagi nito ng dagat nila. 7 buwan na ang nakalipas pero nakatenga pa rin sa bahaging ito itong MV Chanda. At ang ipinag-aalala nga ng mga residente dito, pumasok na yung rainy season at kung patuloy na babayuhin ng malalakas na alon itong barko, posibleng yung mga kumakalas na bakal mula dito ay makaapekto sa mga coral reef sa bahaging ito ng dagat. Para makapunta sa barko, halos kasing laki ng tao ang mga alon na sinuong ng aming team. Pag nasira yung mga corals namin, wala nang mapapanaw o makukuha yung mga mangingisda dito sa tabi. Sa tagal na nakatiwangwang, humiwalay na ang unang bahagi ng MV Chanda at naanod di kalayuan sa katawan nito. Ilang beses na raw nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan ng Agno sa Sino Genesis Limited na tinuturo may-ari ng MV Chanda pero walang sagot ang kumpanya. Kaya naman idineklara ng abandoned ship ang barko. Isang putok ng baril ang gumulat sa amin. Sinundan ito ng isa pa. Warning shot pala ang mga ito ng Coast Guard na nagbabantay sa barko hanggat di pa dumarating ang kumpanyang inatasang mag-salvage dito. Pero para sa lokal na pamahalaan, masyado nang matagal ang kanilang paghihintay. Ginagawa po naman namin ang mga hakbangin tulad ng pagsusulat namin sa kinaukulang ahensya ng gobyerno, sa Coast Guard, sa Customs, at sa maritime agencies. Ina Zara, News 5. Nakadaong ngayon sa Samar ang isang barko ng Amerika. Pero imbis na gamit pang digma, dala nito ang mga gamit na pangsagip ng buhay. Carla Lim, ikwento mo. Makikita ang puting barkong ito na nakadaong sa Samar. Ang mga sakay, sundalong Amerikano. Sidekick pa nito ang Navy ship ng bansang Japan. Pero di tulad ng sindakan ng mga barko sa Spratlys at Scarborough, hindi armas ang laman ng barko. Ang karga nitong USNS Mercy ship o mas kilala nilang The Floating Hospital, mga CAT scan, gamot, kama at dextrose para sa panggagamot. Primarily it was from the host nation due to how we could get to be able to do the most help at a location and the needs of the people. The government asked us to come here. Iniikot ng Mercy ship ang Pilipinas, Cambodia, Vietnam at iba pang bansa sa South Pacific Asia para magsagawa ng medical mission. Dito sa sports complex sa Calbayog, Samar, 600 pasyente kada araw ang ginagamot ng mahigit 800 doktor at nurse mula sa iba't ibang bansa. Really enjoyed meeting all the patients. I'm hoping we're able to come back and I'm hoping we're able to see other islands in this beautiful country as well. Ang 7 taong gulang na si Yeser agad nabigyan ng minor surgery matapos makitaan ng batong nakasiksik sa kanyang ilong. 5 buwan na raw nagdudugo ang ilong ng bata. Ang akala ng ina dahil lang sa init ng panahon. Medyo okay na yung pakiramdam ko kaya nalaman ko kung bakit nagdudugo yung ilong niya. 2 linggong mananatili ang Mercy ship sa Samar, saka pupunta sa Cambodia. Muling magbabalik Pinas ang Mercy ship pagkalipas ng 2 taon. Carla Lim, News 5. Patay ang isang mangingisda matapos daw salpukin ng hinihinalang Chinese vessel ang kanilang bangka sa hilagang bahagi ng Panatag Shoal. Sa report ng National Risk Reduction and Management Council, galing Bolinao, Pangasinan ang mga mangingisda. Nakaangkla raw ang kanilang bangka sa isang payaw o artificial fish sanctuary, 160 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Hanggang ngayon ay nawawala pa rin ang 4 na mangingisda. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa insidente. Wagi ang San Beda Red Lions sa buwanamanong laro nito laban sa Arellano University sa 88th season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Yan ay kahit pa 6 lang ang manlalaro nilang sumabak sa laban
at karamihan sa kanilang mga rookie o baguhan. Suspendido kasi ang 9 nilang players matapos masangkot sa isang gulo nung nakaraang season. Halos hindi tuloy makapaniwala ang mga manlalaro sa kanilang tagumpay. Panalo ang Red Lions sa score na 81-71. Napasabak naman sa basketball ang 2 player ng Philippine Ascals. Guest ng PBA Active Center sa Channel 13, ang football players na sina Phil Young Husband at Ali Borromeo. Bukod po sa interview tungkol sa kanilang mga pinagdaanan sa pagiging football player, kinalaban rin ang dalawang host na si Jason Webb sa free throw shooting. Sa huli, wagi si Phil Young Husband na nakakuha po ng 2 points. Kinoronahan na ang bagong pambato ng Pilipinas sa Miss World Beauty Pageant. Balikan natin ang mga eksena sa Coronation Night sa report ni MJ Marfori. Opening number pa lang, todo bigay agad sa pagrampa at pag-ending ang 25 candidates sa Miss World Philippines. Agaw eksena rin ng good-looking at bibong hosts na sina Edo Manzano at Rufa Gutierrez. Pagkatapos ang engranding opening, patalbugan naman sa pagrampas o ng kanilang gintong bikinis ang mga kandidata. Sunod nilang ibinida ang long gowns na dinisenyo ng mga Pinoy designer. Nang i-announce nila Rufa at Edo ang top 12, halos di na magkaribigan sa lakas ng hiyawan ng audience. Sa question and answer portion, pagalingan sa pagsagot ang top 5. I appreciate the heritage where I come from, and I'm very, very proud of the Filipinos of today. I think that if you had the dignity in yourself and the strong will that you can do things, and people don't think that you can, I think that's what's going to make you successful in life. Ang ending, tinanghal na 4th princess si Brenna Casanda Gamboa, 3rd princess si April Long Jordan, 2nd princess naman si Vanessa Aman, 1st princess si Mary Ann Isa, at si candidate number 22 na si Queen Rich Reman, ang kinoronahang Miss World Philippines 2012. Siya ang kakatawan sa Pilipinas sa Miss World competition sa Inner Mongolia sa August 18. Hindi na nagpang-abot sa Miss World Philippines event si Mr. Fu at Rufa Gutierrez, pero nag-reach out naman daw si Mr. Fu sa host. Matatanda ang na-offend si Rufa sa bulungan segment ng programang Paparazzi noong Sabado sa mismong birthday celebration niya. I texted her and I said na, in-explain ko tulad ng hindi siya nag-reply. So baka hindi pa nagsisink in sa kanya or baka hindi pa siya handang sumagot. Very sorry naman daw si Mr. Fu, pero paglilinaw niya wala siyang binulong na malaswa kay Rufa sa show nung Sabado. Kasi ginagawa na namin yun for the past 3 Saturdays. So nagkataon lang na si Miss Rufa yung umupo doon kasi birthday niya. Dead man na si Rufa sa nangyari, pero ngayong birthday niya, nagfo-focus na lang daw siya sa mga positibong bagay sa kanyang buhay. A lot of my friends surprised me on my birthday. Masaya ako kasi for the first time ever in my life, I was surprised by my friends. Usually ako yung nag-organize ng surprise parties. MJ Marfori News 5. Uy, congratulations. Congratulations sa Miss World 2012 sa nanalo. Sana manalo rin sila hanggang sa Miss World. Sa Miss World, ano? Hindi, tayo naman ay nagagalak at natutuwa rin sa isa pang bagay. Kasi nung last Sunday, nung tayo nag-iwahiwalay bago itong weekend na to, ay talaga nag-worry tayo lahat for Mang Dolphy, no? Pero ngayon parang maganda naman yung huling balita mula kay Erica, no? Sana magtuloy-tuloy na. Oo, at lalo na ngayon. Maganda raw yung skin. Ganda raw yung skin. Para so daw that's yung a good kay sign. Eric Kiso. That's a At good least sign, hindi siya diba? maputla. Parang skin natin. At yan ang kalating oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon, ang matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon! Hey!